So, good day everyone. So, we're going to explain naman ang hourglass pattern. So, first, we have the command from the users. Enter the expected number of rows. Accept int rows equals to int.parse, console the thread line, or you can use convert to int32, console the thread line. So, ginamit natin yung int.parse para mas maikli kaysa sa pagta-type mo ng mahaba na convert to int32. So, parang nag-shortcut na tayo dito kasi mas maikli pati siya. Then, same lang din naman. So, bakit hindi na lang yun yung gamitin? So, meron tayo dito makikita sa taas ng upper part na int rows equals to 5. So, ito yung ating inassume na magiging value or gagamitin natin sa ating condition or sa output. So, dito mo tayo sa upper. So, we have the outer loop, initialize I equals to rows, I greater than 1, then iteration. So, I minus minus. So mangyayari ulit dyan. So, mangyayari dyan is, yung 5 is automatic, magiging 4 agad siya pag ginamit natin siya. So, 4 agad dyan. So, 4. So, initialize the outer, sa outer, initialize natin yung I equals to rows, tapos yung condition niya na I greater than 1. So, dito, identify natin if it is true, identify natin yung truth value. Then, kapag nag-true siya, punta tayo dito sa sa inner loop. So, we have initialize j equals to 1, condition j is less than rows minus I, then j plus plus or iteration. Dito naman is, kung ang gagamitin natin is 5, so automatic, may plus 1 na siya, so mangyayari dyan is 6 na agad siya. So, dito, pag na-initialize na natin yung condition ng inner, then nalaman na rin natin yung truth value. If it is true, punta tayo sa print star, then initialize the condition if it is true. So, if true, so print tayo. So, dito sa baba, meron tayo ditong actual na hourglass pattern. So, pag true, print output lang tayo dito, and then, dahil right yung gamit natin, so, sa katabi lang ng output, yung cursor. So, modify, balik tayo sa inner, then increment, then identify ulit the condition if it is true or false, then kapag true siya, punta ulit tayo sa print star, then initialize the condition ulit, you initialize the truth value, and then pag true, so mag-output ulit tayo dito. So, ganun lang yung magiging cycle niya. Ulit-ulit siya hanggang masatisfied yung inner natin, which is 5. So, kapag ka naman natapos na natin or nasatisfied na natin yung condition sa inner, so, punta tayo dito sa command na console.writeLine or, no, wait. Yan. Kapag nag-false dito sa inner, katulad, example, yung 5 less than to 5 dun sa inner, so, magiging result na nun is false. So, pasok tayo dito sa console.write space. Then, baba tayo dito sa command na console.writeLine, which is, ibababa niya yung cursor sa next line. Then, modify, balik tayo sa outer, then, decrement, kasi I minus minus, then, initialize the condition if it is true or false, then, pag nag-true, punta tayo sa inner, then, initialize the condition again, so, or increment, nope, yung initialize, then, true or false, if true siya, then, pasok ulit tayo dito sa print, then, initialize the condition, kung true, then, print ulit tayo.
So, then, modify, balik tayo sa inner, modify natin, increment. So, kung yun ay 1, so magiging 2 na siya, then initialize ulit. So, ikot-ikot lang yung process niya. So, hanggat hindi na satisfied yung condition, so, magra-run pa rin yung ating condition or yung ating code dito sa inner. Then, kapag natapos na ulit natin siya or nasatisfied na ulit natin yung condition dito sa inner, so, di magpo-false na yun sa dulo. Kasi, kunyari, ang gamit ka natin is 5. So, 5 minus 5 is less than to 5. So, false na siya. So, balik tayo. So, punta tayo dito sa print space, sa console.write line or sa print spaces. So, console.write. So, space yung ina-output niya. So, output yung ilalagay natin doon. And then, down tayo dito sa console.write line na command. So, which is, ibababa ulit yung cursor. So, magiging paulit-ulit lang din yan. So, pag natapos natin yung inner, pag natapos natin yung upper, so, balik tayo so, punta naman tayo dito sa lower part of the hourglass. So, initialize din yung outer if it is true or false. Then, pag true, baba tayo dito sa print, sa inner. So, initialize the condition if it is true. Kung true, punta tayo sa print star. Then, initialize the condition if it is true ulit. Then, pag true, output tayo ng star. Then, balik tayo sa inner, modify, then increment. Increment sa 1. So, pag na-increment natin siya, then initialize ulit the condition if it is true. Kung true, balik tayo dito sa print space, star, then initialize the condition if it is true. Then pag true, so balik tayo dito, so print output tayo ng star. So, pag nag-false naman siya, so for example, dito sa inner is, kung 5 lang naman yung ina-assume natin, so 5, naging 5 na siya dito. 5 is less than to 5, so false. Ang magiging output niyan is itong dito tayo punta sa print spaces. So, console.write. So, ang i-output niya is space. Then, baba tayo dito sa console.write line na command, which is ibababa niya yung cursor sa next line. Then, balik tayo sa outer. Then, modify. Then, increment. So, increment na siya kasi I++. So, magdalagdag din tayo ng isa. So, ganun yung magiging process niya in whole. And then, kapag nasatisfied na yung buong condition or yung ating program, so, pag nag-encode tayo ng dun sa outer ng 5 or less than 5, so, false na siya. So, end na siya ng condition. End na siya ng program. So, dapat lagi natin titingnan if yung gagamitin nating operator and yung iteration is valid or tama siya dun sa gagawin nating output. Kasi mag-error siya. For example, dito sa ating visual na tawag ito, hourglass. So, may namali ka dito ng identify kung yun ay true or false or paggamit ng operator. So, magkakaroon ng problema dito sa output mo. So, the same sa magiging output mo sa pag niran mo na yung code. So, dapat lagi nating i-check if tama yung ating mga gagamitin. So, tinanggal ko na siya. Try nating i-run if tama yung ating ginawa. So, 5, yung inassume natin na gagamitin ni user. So, ayun. The same. So, dapat, pag mag-output tayo, dapat the same dun sa ating initialize or sa mga condition bago natin siya i-output. So, laging titingnan if tama yung mga ginamit na operator. Then, yung mga curly braces, hindi pwedeng kulang or sobra
Kasi mag-error siya kapag pag kinode or pag niran. Then yung mga semicolon or yung mga quotation or comma, semicolon. So dapat chine-check din yan if tama or meron. Especially yung gagamitin natin na data type dito sa int rows. So dapat tama din siya sa i-convert mo. So dapat the same yung hinihingi and then yung magiging equal niya para ma-convert natin siya. So always look for the condition and the operator para hindi mahirapan or para hindi tayo magkaroon ng error. Especially dun sa mga katulad nga ng curly braces, greater than or less than, yung paggamit ng rows or column, yung mga iteration, para maganda yung maging flow ng ating program. So, dapat din tama yung kung paano natin siya ini-initialize, kung paano natin siya minimodify, if it is true or ini-increment. So, dapat lahat chine-check bago natin i-output para maiwasan natin yung error kung saan magkukonsume pa ng a lot of time. Pero kung before natin siya i-run, yung inayos natin siya, tinignan natin yung mga possible errors niya, yung kaya natin siyang i-debug. So, try to fix na agad bago mag-run. So, ano pa ba? So pwede kang gumamit ng any variable dito sa pag-initialize. Example nito ay itong sa outer, yung int I is equals to rows. So pwede kang gumamit ng any letter or any letter lang. Letter na gusto mo. Depends on you kung ano yung gusto mong gamitin. Hindi lang naman siya J or I or H or K. It depends on you kung ano yung gusto mong gamitin na letter para sa program mo. And be mindful dun sa mga merong parentheses. For example, ito nasa parenthesis star na may times na katulad ito, 2 times I, then meron pa siyang minus 1. So, dapat alam natin kung paano siya gamitin, alam natin kung paano siya i-condition or i-increment. So, dapat per line, alam natin kung paano siya i-run, paano siya magpa-process, or paano niya i-convert yon sa conditions, so paano siya ma-initialize. So, tulad ganito, ito yung ating output. So, laging titingnan if tama yung ating i-code or ating ilalagay na mga conditions sa mga lines. So, that's all for today. Thank you for watching and I hope you learned something about my presentation in this program, in this coding or this hourglass pattern. So, thank you for watching.